Ang nakakatakot na kwento ng Manika. Magandang araw po sa atin solid supporters. Naway magustuhan ninyo ang ginawa nating kwento. Salamat po. Ito ang kwento. Sa isang tahimik na bayan, may isang matandang bahay na itinayo pa noong panahon ng Kastila. Ang bahay na ito ay kilala hindi dahil sa kagandahan nito, kundi dahil sa nakakatakot na kwento tungkol sa isang silid na puno ng mga lumang manika. Ang silid ay tinawag ng mga residente bilang nakakatakot na mga manika collection. Ang bahay ay pagmamay-ari ng isang babaeng nagngangalang Aling Marites. Kilala siya bilang isang kolektor ng manika mula pa noong bata siya. Sa buong buhay niya, nakalikom siya ng daan-daang manika mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ngunit matapos ang kanyang misteryosong pagkamatay, naiwan ang lahat ng kanyang koleksyon sa isang silid sa ikalawang palapag ng bahay. Ang mga manika ay iba't iba ang anyo. May mga gawa sa porselana, plastik at kahoy. Ang ilan ay malalaki, halos kasinlaki ng bata, habang ang iba naman ay maliit at tila inosente. Ngunit isang bagay ang pare-pareho sa kanila. Tila lahat sila ay nakatitig, animoy may buhay. Si Carla, isang bagong lipat sa bayan, ay nakarinig tungkol sa bahay mula sa kanyang mga kapitbahay. Ayon sa kanila, may mga kakaibang pangyayari sa bahay na iyon. Mga yapak sa sahig kahit walang tao, mga ilaw na biglang nagbubukas, at mga tunog ng halakhak ng bata sa kalaliman ng gabi. Sa kabila ng mga babala, nagdesisyon si Carla na puntahan ang bahay. Hindi naman totoo ang mga kwento, sabi niya sa sarili. Sa unang tingin, ang bahay ay tila ordinaryo. Ngunit nang pumasok siya sa silid ng mga manika, agad niyang naramdaman ang kakaibang lamig. Habang iniikot niya ang silid, napansin niyang tila sumusunod ang mga mata ng mga manika sa bawat galaw niya. Isang porselanang manika na nakasuot ng pulang damit ang tila pinakanakakatakot. Ang mga mata nito ay kulay itim na parang butas at parang nakangiti ito kahit na wala namang ekspresyon ang mukha nito. Habang pinagmamasdan ni Carla ang mga manika, bigla niyang naramdaman ang bahagyang paggalaw ng hangin kahit nasarado ang lahat ng bintana. Sinubukan niyang huwag magpanik, ngunit nang tumalikod siya upang umalis, narinig niya ang isang mahina ngunit malinaw na bulong, "Huwag kang umalis." Napalingon siya at halos mahulog ang puso niya sa takot. Ang manikang may pulang damit ay tila nasa ibang posisyon. Parang mas malapit na ito kaysa kanina. Kinilabutan si Carla at dali-daling lumabas ng bahay. Ngunit habang tumatakbo siya, narinig niya ang tunog ng mga yapak na tila sumusunod sa kanya. May isang batang lalaki na nagngangalang Joel na minsang pinilit ng kanyang mga kaibigan na pumasok sa bahay. Ayon kay Joel, sa loob ng ilang minuto ng kanyang pag-iikot sa bahay, naramdaman niya ang mabigat na presensya sa silid ng mga manika. Habang tinitingnan niya ang mga manika, biglang bumagsak ang isang kahoy na manika mula sa istante kahit na wala namang hangin o gumalaw. Hindi siya nakagalaw sa takot, ngunit ang pinakanakakatakot ay nang biglang tumunog ang isang music box sa sulok ng silid. Kasabay nito, isa-isa niyang nakita ang mga manika na tila gumagalaw ng kaunti. Isa sa mga ito ay tumingin sa kanya at bumigkas ng, "Halika, maglaro tayo." Sa takot, tumakbo si Joel palabas ng bahay at hindi na muling bumalik. Hanggang ngayon, nananatiling nakatayo ang bahay at ang silid ng mga manika. Sinasabi ng mga matatanda na ang espiritu ni Aling Marites ay nananatili sa kanyang koleksyon at ginagamit ang mga manika upang bantayan ang bahay. Ang babala ng mga taga-baryo ay malinaw. Huwag kang papasok sa silid ng mga manika kung ayaw mong mawala. Ang nakakatakot na tanong ay, buhay nga ba ang mga manika o ito ay isang sumpa ng may-ari?